Kumusta po? Ako po si Dr. Ron Felipe de Leon, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan, partikular na sa pangangalaga ng ating mga nakatatanda. Sa mahigit 60 taon na po, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kapwa ko senior na lalaki na harapin ang mga pinakapersonal at madalas na hindi masyadong nauunawaang aspeto ng pagtanda. Ngayon po pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas itinatago ng maraming kalalakihan sa buong buhay nila, ngunit napakahalaga para sa inyong kalusugan at kaginhawaan. May isang kwento po tungkol sa isang Ginoo, tawagin na lang natin siyang Mang Carlos. Siya po ay bumagsak sa kanyang banyo nag-iisa ilang minuto matapos ang dapat sanay pribadong sandali ng ginhawa. Hindi agad malinaw ang dahilan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagbangon ng isang katanungan na hindi inaasahan ng lahat. Ano ang naging papel ng kanyang prostate dito? Alam ko po na ito'y maaaring kakaiba pakinggan, marahil ay hindi komportable para sa iba. Ngunit panahon na para pag-usapan natin ang isang bagay na karamihan sa mga lalaki ay itinatago habang buhay. Ang masturbasyon at higit sa lahat kung ano ang tahimik nitong ginagawa sa kalusugan ng inyong prostate habang kayo ay tumatanda. Ako po si Dr. Felipe de Leon, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may mahigit 6 na dekada ng karanasan sa paggabay sa mga nakatatandang kalalakihan sa mga pinakapribado at madalas hindi nauunawa ang bahagi ng pagtanda. Nakapaglingkod na po ako sa libu-libong kalalakihan, marami sa kanila ang hindi kailanman inakala na ang itinuturing nilang masamang gawi ay maaaring mismong bagay na nagliligtas sa kanila mula sa masasakit na gabi, madalas na pagtakbo sa banyo at sakit sa prostate. Dahil narito po ang kabalintunaan. Ang mismong gawain na sinabihan kayong dapat ikahiya ay maaaring may hawak na 6 na makapangyarihan at siyentipikong napatunayang benepisyo para sa inyong prostate, mga hormone at kalidad ng buhay. At ang panghuling benepisyo kung ano ang ginagawa ito para sa inyong kumpiyansa at kapayapaan ng isip ay maaaring magbago ng lahat. Samahan niyo po ako. Ang katotohanang malalaman ninyo ay maaaring makagulat sa inyo. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hinihikayat ko po kayong pindutin ang button na iyan at i-on ang bell para hindi ninyo mapalampas ang tapat at siyentipikong payo na idinisenyo para sa mga kalalakihang tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, pakitype po ang isa sa comments. Kung hindi naman pakitype ang 0 at ipaalam ninyo sa akin kung paano ko pa mas mapapaganda ang nilalamang ito para sa inyong paglalakbay. Ngayon, tuklasin natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa inyong prostate kapag kayo ay nagmamasturbate. Dahil ang siyensya sa likod nito ay hindi lamang kamangha-mangha, maaari itong maging susi sa pangangalaga ng inyong kalusugan, kaginhawaan at kumpiyansa habang kayo ay tumatanda. Una, pinabuting sirkulasyon ng dugo, ang buhay ng inyong prostate. Nakaupo na po ako sa harap ng mga kalalakihan na nasa kanilang ika-60 kahit ika-80 taong gulang, mga lalaking dating malakas, matatag at may kontrol ngayon ay tahimik na nahihirapan sa mga unti-unting discomfort
na hindi nila inaasahan pagkagising ng maraming beses sa gabi para umihi isang mapurol na sakit sa ibabang bahagi ng balakang o iyong nakakainis na pakiramdam na mayroong hindi tama sa loob. At madalas, tinitingnan nila ako umaasa sa isang simpleng sagot. Ang hindi napagtatanto ng marami sa kanila ay sa ilalim ang kanilang prostate ay tahimik na humihingi ng tulong hindi sa pamamagitan ng malalakas na sintomas sa simula, kundi sa pamamagitan ng limitadong daloy ng dugo sa mabagal na pagkaipon sa tensyon na hindi nila maipaliwanag. Dito po pumapasok ang masturbasyon hindi bilang isang luho, kundi bilang isang makapangyarihan at natural na paraan ng pangangalaga sa sarili. Kapag ang isang lalaki ay nagsasagawa ng masturbasyon, pinapagana niya ang malalalim na kalamnan sa balakang lumilikha ng ritmikong paggalaw at nagdudulot ng daloy ng sariwa at saganang oxygen na dugo papunta sa prostate. Ito'y parang pagbubukas ng mga bintana para pumasok ang sariwang hangin matapos ang ilang buwang pagkakasara. Ang mga tissue sa loob ng maliit ngunit mahalagang glandulang iyon ay nabubusog, nalilinis at nabubuhay muli. At sa regular at maingat na stimulasyon, ang sirkulasyon ay hindi lamang pansamantalang bumubuti. Tinutulungan nito ang prostate na ayusin ang sarili nito sa paglipas ng panahon. Mas nakakahinga ng maayos ang mga selula, mas mahusay na naaalis ang mga dumi. Nahihirapang kumapit ang pamamaga. Ito po ay hindi teorya. Ito ang nasaksihan ko sa sunod-sunod na pasyente. Ang mga kalalakihang nagsisimulang muling kumonekta sa kanilang katawan sa pamamagitan ng palagian at malusog na masturbasyon ay madalas na nakakaranas ng mas kaunting problema sa pag-ihi, nabawasang presyon sa balakang at panibagong sigla sa bahaging iyon ng kanilang buhay na akala nila ay tapos na. Kaya kung binabaliwala ninyo ang bahaging ito ng inyong sarili, naniniwalang hindi na ito mahalaga, unawain po ninyo ito. Ang inyong prostate ay buhay pa, gumagana pa, at umaasa pa rin sa inyo para mapanatili itong malusog. At ang simpleng gawaing ito ay isa sa pinakamabisang paraan para ibigay dito ang kailangan nito. Ngunit kung ang sirkulasyon ay simula pa lamang, ang susunod ay maaaring mas nakakagulat pa. Dahil ang likidong ginagawa ng inyong prostate araw-araw ay maaaring tahimik na kumakalaban sa inyo. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Kung kayo po ay nanonood pa rin at ang mensaheng ito ay mahalaga para sa inyo, pakitype po ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na nandito pa kayo. Ngayon magpatuloy po tayo at tuklasin ang susunod na nakakagulat na paraan kung paano pinoprotektahan ng simpleng gawaing ito ang inyong prostate. Pangalawa, nabawasang pamamaga, paglilinis sa kung ano ang tahimik na nakasasakit sa inyo. Sa mga dekada ko ng pangangalaga sa mga nakatatandang kalalakihan, natutunan ko na ang ilan sa mga pinakapanganib na banta sa prostate ay hindi maingay o halata. Hindi sila nagpaparamdam sa pamamagitan ng matinding sakit o biglaang emerhensya. Dahan-dahan silang pumapasok tahimik hanggang sa isang araw ay magigising kayo na napagtatantong ang kaginhawaan ay napalitan na ng presyon, pagkaapurado sa pag-ihi
o iyong bahagyang hapdi na hindi ninyo maaaring balewalain. Ang hindi napagtatanto ng marami sa aking mga pasyente ay sa likod ng mga sintomas na ito ay madalas na may isang napapabayaang salarin, malubhang pamamaga na dulot ng naiipong likido sa prostate. Ang inyong prostate ay isang aktibong glandula. Kahit hindi kayo aktibo sa pakikipagtalik, patuloy itong gumagawa ng seminal fluid araw-araw. At kung ang likidong ito ay hindi na ilalabas, ito ay naiipon, kumakapal, nagiging iritable. Kapag naiwang hindi nagagalaw ng ilang linggo o buwan, nagsisimula itong mabulok tulad ng tubig na hindi dumadaloy sa saradong tubo. Dito na pumapasok ang pamamaga tahimik, ngunit mapanira. At ang pamamaga, lalo na sa isang glandulang sensitibo tulad ng prostate, ay maaaring simula ng pangmatagalang problema tulad ng pamamaga discomfort at maging bara sa pag-ihi. Ngunit mayroong isang kamangha-mangha, natural at makapangyarihang solusyon. Ang regular na pagpapalabas ng similya sa pamamagitan ng masturbasyon ay nakakatulong na ilabas ang likidong iyon bago pa ito maging toksiko. Ito ay hindi lamang isang sandali ng pagpapalabas. Ito ay isang proteksyon na paglilinis, isang paglilinis ng sistema, isang pag-reset. Nakakita na ako ng mga kalalakihan na lubos na nabawasan ang kanilang mga sintomas hindi sa pamamagitan ng mamahaling gamot o mga invasive na pamamaraan, kundi sa simpleng pagpapanumbalik ng natural na ritmo ng katawan. Sa pamamagitan ng pagbibigay galang sa isang bahagi ng kanilang sarili na minsang sinabihang dapat nilang pigilan, ibinigay nila sa kanilang prostate kung ano mismo ang hinihingi nito ginhawa paggalaw at daloy. At maging tapat po tayo, ito ang isa sa pinakamabisang paraan upang mabawasan ang panloob na stress sa inyong prostate bago pa man ito maging isang medikal na kondisyon. Hindi lamang ninyo pinamamahalaan ang mga sintomas, tinutugunan ninyo ang sanhi. Ngunit ang epekto ay hindi nagtatapos doon. Dahil habang pisikal ninyong nililinis ang pamamaga, may mas malalim na pagbabagong nagsisimulang mangyari sa likod ng mga eksena, malalim sa inyong mga hormone, emosyon at pagkakakilanlan. At ang pagbabagong iyon ay maaaring susi upang muli ninyong maramdaman ang inyong sarili. Palalimin pa natin ito. Pangatlo, balanse sa hormones at emosyonal na paghilom. Ang nakatagong reset button. Sa paglipas ng mga taon, nakausap ko ang napakaraming nakatatandang kalalakihan na tahimik na umaamin na hindi na nila nararamdaman ang kanilang sarili. Hindi sila nasasaktan. Hindi sila depressed. Pero may kakaiba silang nararamdaman. Mas mababa ang kanilang motibasyon. Mas magaan ang kanilang tulog. Mas madali silang magalit o nakakaramdam ng emosyonal na distansya mula sa kanilang mga partner kahit sa kanilang sarili. At madalas, isinisisi nila ito sa pagtanda. Ngunit hindi iyan ang buong kwento. Ang totoong nangyayari ay isang unti-unting pagbabago sa inyong panloob na chemistry. Habang unti-unting bumababa ang testosterone at tumataas ang cortisol, ang stress hormone, ang inyong katawan ay pumapasok sa isang uri ng kawalan ng balanse na nakakaapekto sa lahat, sa inyong kalooban, sa inyong tulog, sa inyong focus, maging sa inyong immune response. At oo, naaapektuhan din nito ang inyong prostate.
Ang mga pagbabago sa hormone ay nakakaimpluwensya kung paano kumikilos ang prostate, kung gaano ito namamaga, at kung gaano kahusay itong nakakabawi mula sa araw-araw na stress. Dito nagiging higit pa sa pisikal ang regular na masturbasyon. Nagiging isang anyo ito ng biological reset. Sa bawat malusog na pagpapalabas ang inyong katawan, ay nag-a-activate ng mga kapaki-pakinabang na kemikal. Ang dopamine ay nagpapasigla ng inyong kalooban. Ang oxytocin ay nagpapakalma sa inyong nervous system. Ang endorphins ay nagbabawas ng sakit at pagkabalisa. At mahalaga, ang banayad na pagtaas ng testosterone ay nagpapaalala sa inyong katawan na kayo ay buhay pa, lalaki pa at konektado pa. Ang mga hormone na hormone na ito ay hindi lamang nakakatulong sa inyong pakiramdam. Lumilikha sila ng mga kondisyon na sumusuporta sa mas mabuting kalusugan ng prostate. Ang mas mababang cortisol ay nangangahulugan ng mas kaunting pamamaga. Ang mas mahusay na tulog ay sumusuporta sa pag-aayos ng tissue. Ang balanseng testosterone ay tumutulong sa pag-regulate ng glandular function at nagpapabagal sa mga degenerative na pagbabago. At hayaan ninyo akong sabihin ito ng malinaw, ang masturbasyon kapag ginagawa ng may kamalayan at regular ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang paraan upang magkaroon ng harmonya ang inyong panloob na sistema upang muling makaramdam ng katatagan emosyonal na buo at naaayon sa ritmo ng inyong tumatandang katawan. Marami sa aking mga pasyente ang nagsabi sa akin na hindi nila namalayan kung gaano karaming stress ang kanilang dinadala hanggang sa pinakawalan nila ito na ng pribado banayad at walang kahihiyan. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang natural na ritmong iyon ay napabayaan ng masyadong matagal? Paano kung ang mga likidong nililikha ng inyong prostate araw-araw ay naiiwang naiipon ng ilang linggo o kahit buwan? Dito na nagsisimulang mabuo ang isa pang problema, isa na dahan-dahan tahimik at malalim na nabubuo sa loob ng inyong glandula. Pag-usapan natin ito. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikita ninyong makabuluhan ang impormasyong ito, mangyaring i-type ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Ngayon, magpatuloy tayo at tuklasin ang ika-4 na makapangyarihang paraan kung paano sinusuportahan ng masturbasyon ang kalusugan ng inyong prostate. Pang-4, pag-iwas sa prostate congestion, pag-aalis ng presyon na hindi ninyo nakikita. Isa sa mga pinakanapapabayaan na issue na nakikita ko sa mga nakatatandang kalalakihan ay isang bagay na madalas wala silang salita para ilarawan. Hindi nila ito tinatawag na sakit. Hindi man lang nila iniisip na seryoso ito. Nagsisimula ito sa isang hindi tiyak na kabigatan sa singit, isang pakiramdam ng pagkapuno na hindi nawawala o isang kakaibang discomfort kapag matagal na nakaupo. Marami ang nagsasawalang bahala dito bilang bahagi ng pagtanda. Ngunit bilang isang urologist, nakilala ko ito kung ano talaga ito, prostate congestion o pagbabara ng prostate. Ang inyong prostate ay hindi tumitigil sa paggana kapag humihina ang inyong buhay sexual. Patuloy itong gumagawa ng likido araw-araw. At kung ang likidong iyon ay hindi na ilalabas, ito ay nananatiling naiipon. Kumakapal na iipon at nagsisimulang bumuo ng panloob na presyon. Isipin ninyo
ang isang maliit na lobo na dahan-dahang pinupuno ng tubig ngunit hindi kailanman tinatanggalan ng laman. Ito ay nababanat, napipilitan at nagdurusa. Iyan ang nangyayari sa loob ng inyong katawan kapag matagal kayong hindi nagpapalabas ng similya. Dito gumagawa ng malaking pagkakaiba ang regular na masturbasyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapalabas. Ito ay tungkol sa ginhawa. Ito ay isang natural na mekanismo para sa pag-drain ng inyong prostate, pagbabawas sa naiipong iyon at pagpapahintulot sa glandula na bumalik sa isang mas relax at balanseng estado. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na ilang linggo lamang matapos nilang muling isama ang malusog na sariling kasiyahan sa kanilang routine, ang tensyon ay gumaan, ang pagkaapurado ay nabawasan at ang kanilang buong pelvic region ay gumaan. Ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ang katawan na gumagana ayon sa disenyo nito. Kapag nirerespeto ninyo ang ritmong iyon, nagpapasalamat ang inyong prostate madalas sa mga paraang inyong mararamdaman. Nagiging mas maayos ang pag-ihi, nawawala ang discomfort, bumubuti ang tulog, at higit sa lahat, ang panganib ng malubhang pagbabara at mga komplikasyon sa hinaharap ay lubhang bumababa. Ngunit ano ang mangyayari kung patuloy na namumuo ang presyong ito? Paano kung ang glandula ay hindi kailanman nagkakaroon ng pagkakataong mag-drain at makabawi? Sa paglipas ng panahon, ang tila maliit na isyung ito ay maaaring humantong sa isang mas malaki at mas nakakagambalang kondisyon, isa na nakakaapekto sa milyon-milyong kalalakihan habang sila ay tumatanda, ngunit madalas na hindi na pag-uusapan hanggang sa huli na ang lahat. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Panlima, pagbaba ng panganib ng paglaki ng prostate, isang banayad na depensa laban sa BPH. Sa panahong ang karamihan sa mga lalaki ay umabot na sa kanilang huling bahagi ng ika-80 o ika-70 na taon, na sanay na sila sa ilang mga abala pagkagising ng maraming beses sa gabi para umihi isang mas mahinang daloy ng ihi kaysa dati, o iyong nananatiling pakiramdam na hindi ganap na nauubos ang laman ng pantog. Ang mga sintomas na ito ay madalas na parang natural na bahagi ng pagtanda. Ngunit sa likod nito ay may isang kondisyon na hindi pinag-uusapan ng maraming lalaki hanggang sa ito ay maging nakakagambala, ang BPH o benign prostatic hyperplasia, na kilala rin bilang paglaki ng prostate. Ito ay isang mabagal at tahimik na proseso. Ang prostate ay hindi namamaga ng biglaan. Unti-unti itong lumalaki, nababanat mula sa loob dahil sa naiipong likido at itinutulak ng mga hormonal imbalance na namumuo sa paglipas ng panahon. Ang hindi napagtatanto ng maraming lalaki ay ang prosesong ito ay hindi lamang genetic, ito rin ay maiiwasan. At isa sa pinakamabisang natural na depensa ay isang bagay na napaka-personal, simple, at madalas hindi nauunawaan: ang masturbasyon. Kapag kayo ay regular na nagmamasturbate at nagpapalabas ng similya, hindi lang kayo naglalabas ng likido. Pinapagaan ninyo ang panloob na presyon na nag-aambag sa pag-unat ng prostate. Pinapanatili ninyo ang tamang paggana ng glandula. Sinesenyasan ninyo ang inyong katawan
na i-regulate ang mga hormone na kung hindi ay magsusulong ng hindi gustong paglaki. Nakakita na ako ng mga kalalakihan na sa simpleng pag-ampon ng isang routine ng malusog at walang kahihiyang sariling kasiyahan ay naiwasan ang mga gamot, naantala ang operasyon at napanatili ang mas mabuting kalusugan sa pag-ihi kaysa sa kanilang mga kasabayan. Ito ay hindi tungkol sa luho. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan tungkol sa pagpili na suportahan ang natural na sistema ng inyong katawan bago pa man mag-ugat ang mga problema. Ang prostate ay idinisenyo upang maglabas ng likido, hindi para itago ito ng walang katiyakan. Kapag ang sistemang iyon ay gumagana ayon sa nilalayon ng kalikasan, ang inyong glandula ay nananatiling mas matatag, hindi gaanong namamaga, at mas malamang na hindi lumaki ng sobra. At gayunpaman sa kabila ng lahat ng pisikal na benepisyong napag-usapan natin, mayroon pa ring isa na maaaring pinaka-napapabayaan at pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ay hindi tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa pagkatao. Dahil kapag ang gawaing ito ay regular na ginagawa, hindi lamang nito binabago ang inyong kalusugan. Maaari nitong baguhin kung paano ninyo tinitingnan ang inyong sarili. Tuklasin natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Pang-anim, pagbawi ng kumpiyansa at koneksyon, ang emosyonal na kapangyarihan ng pangangalaga sa sarili. Mayroong isang bagay na iilan lamang ang naghahanda sa inyo habang kayo ay tumatanda. Hindi ang puting buhok, hindi ang mas mabagal na umaga, kundi ang tahimik na distansya na nagsisimula ninyong maramdaman mula sa inyong sariling katawan. Napakarami ko nang nakausap na kalalakihan, malalakas na lalaki, orgulyosong lalaki na nagsasabing hindi sila sira, kundi diskonektado lamang. Hindi lamang ito tungkol sa intimasya, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Iyong tahimik na tanong sa likod ng isip, ako pa ba ang lalaking dati kong kilala? At dito ang masturbasyon na madalas na binabaliwala bilang walang halaga o nakakahiya ay nagiging isang bagay na mas makabuluhan. Kapag pinili ninyong gawin ang gawaing ito ng regular at walang kahihiyan, higit pa sa pagpapakawala ng tensyon ang inyong ginagawa. Muli ninyong itinatatag ang relasyon sa inyong sarili. Pinapaalalahanan ninyo ang inyong katawan na kayo ay naririto pa, may kakayahan pa at karapat-dapat pa sa pangangalaga, haplos at kasiyahan. Mula sa medikal na perspektibo, ang emosyonal na koneksyong ito ay may tunay na pisikal na benepisyo. Ang isang lalaking nakakaramdam na kaayon sa kanyang katawan ay mas malamang na kumilos kapag may kakaiba siyang nararamdaman. Mas malamang na mapanatili niya ang balanse sa hormone-epektibong pamahalaan ang stress at protektahan ang kanyang prostate sa pamamagitan ng regular at malusog na pagpapalabas. Nakakita na ako ng mga kalalakihan na dating tila umatras na sa mundo ay nagsimulang magbago ang tindig, mas matangkad lumakad, mas mahimbing matulog, muling kumonekta sa kanilang mga partner at sa kanilang layunin sa buhay. Hindi sa pamamagitan ng gamot, kundi sa pamamagitan ng paggalang sa sarili. At para sa prostate, mahalaga ang emosyonal na pagbabagong ito. Ang nabawasang stress hormones
ay nangangahulugan ng mas kaunting pamamaga. Ang mas malaking kamalayan sa katawan ay humahantong sa mas maagang pagtuklas ng mga isyu. Ang kumpiyansa at koneksyon sa sarili ay hindi mga luho. Bahagi sila ng proseso ng paghilom. Kaya kung sakaling naramdaman ninyo na ang bahaging ito ng inyong buhay ay hindi na mahalaga, hinihimok ko kayong mag-isip muli. Ang maliit at pribadong gawaing ito ay may mga epekto na umaabot sa bawat sulok ng inyong kalusugan at ng inyong pagkatao. Ngunit gaano man ito kapangyarihan pakinggan, mayroon pa akong isang huling mensahe na kailangan kong ibahagi sa inyo. Ito ay hindi isang benepisyo, kundi isang katotohanan, at maaaring ito ang pinakamahalagang bahagi sa lahat. Pagsama-samahin natin ang lahat. Conclusion. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais ko pong magpasalamat sa inyo, hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob na suriin ang isang bahagi ng inyong kalusugan na itinuro sa maraming kalalakihan na iwasan. Ang usapang ito ay hindi kailanman tungkol lamang sa biolohiya o hormones. Ito ay tungkol sa katotohanan at sa pagbawi ng isang bagay na tahimik na kinuha mula sa napakaraming kalalakihan ng masyadong matagal. Ang inyong karapatang pangalagaan ang inyong katawan ng walang kahihiyan. Napag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari kapag kayo ay nagmamasturbate. At ang mga resulta, lalo na para sa inyong prostate, ay walang iba kundi kamangha-mangha. Nagsimula tayo sa sirkulasyon kung paano nagdadala ang sariling stimulasyon ng sariwa at saganang oxygen na dugo sa glandula nagpapalusog sa tissue at nagbabawas ng pangmatagalang pinsala. Ginalugad natin kung paano nililinis ng regular na pagpapalabas ng similya ang naiipong likido, binabawasan ang pamamaga at pinoprotektahan ang glandula mula sa panloob na iritasyon. Tiningnan natin ang mga hormone kung paano maaaring i-reset ng isang simpleng gawain ang inyong chemistry, bawasan ang cortisol, at muling gisingin ang testosterone na sumusuporta hindi lamang sa inyong kalooban, kundi pati na rin sa kakayahan ng inyong prostate na gumana ng maayos. Tinalakay natin ang prostate congestion, kung paano maaaring humantong ang pag-iipon ng likido sa mapurol na sakit, tensyon, at pangmatagalang discomfort, at kung paano nililinis ng masturbasyon ang presyong iyon bago pa ito maging problema. Pagkatapos ay pinag-usapan natin ang paglaki ng prostate at kung paano nakakatulong ang regular na pagpapalabas na mapababa ang panganib ng BPH sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong glandula ng pagkakataong makabawi sa halip na umunat at mamaga. At panghuli, marahil ang pinakamahalaga sa lahat, kinilala natin ang emosyonal na kapangyarihan sa likod ng gawaing ito, ang pagpapanumbalik ng kumpiyansa, dignidad at koneksyon sa inyong sarili. Ang mga ito po ay hindi teorya. Ito ay mga katotohanang nakita kong napatunayan sa sunod-sunod na klinika sa buhay ng mga kalalakihang tulad ninyo. Ang ilan ay nag-aalangan noong una. Ang iba ay may daladalang mga dekada ng pagkakasala o katahimikan. Ngunit ang mga kalalakihang nagbukas ng pinto sa bahaging ito ng kanilang sarili na tinrato ang kanilang katawan ng may kabaitan sa halip na kahihiyan,
ay madalas na natagpuan ang isang bersyon ng kalusugan na akala nila ay lumipas na. Kung nagtatanong kayo kung mahalaga pa ba ang gawaing ito, narito po ako para sabihin sa inyo, oo, mahalaga po ito. Hindi lang para sa inyong kasiyahan, kundi para sa inyong prostate. Hindi lang para sa inyong kalusugan, kundi para sa inyong kapayapaan ng isip. Kayo po ay lalaki pa rin. Karapat-dapat pa rin kayo sa kaginhawaan, lakas at koneksyon. At kung minsan, ang pinakamakapangyarihang gamot ay hindi nagmumula sa bote. Nagmumula ito sa pakikinig sa inyong katawan at pagbibigay dito kung ano mismo ang kailangan nito. Hindi ninyo kailangan ng pahintulot. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad. Kailangan ninyo lamang tandaan ang pangangalaga sa inyong sarili sa lahat ng paraan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kaligtasan. At ang simpleng gawaing iyon, maaari nitong gawin ang lahat ng pagkakaiba. Bilang inyong doktor, ang pinakamahalaga kong aral sa buhay na maibabahagi ay ito. Ang tunay na kalusugan ay sumasaklaw sa isip, katawan at espiritu at madalas itong nagsasangkot ng pag-alis sa mga lumang stigma upang yakapin kung ano ang tunay na nag-aalaga sa inyo. Huwag hayaang diktahan ng mga makalumang paniwala ng kahihiyan ang inyong kagalingan. Makinig sa inyong katawan, igalang ang mga pangangailangan nito at gumawa ng mga aktibong hakbang tungo sa isang mas malusog at mas masiglang buhay anuman ang edad. Ang paglalakbay na ito ng pangangalaga sa sarili ay isang testamento sa inyong lakas at karunungan. Pakiusap po ibahagi ang inyong mga saloobin o katanungan sa comments sa ibaba. Mahalaga po ang inyong mga karanasan. Kung ang impormasyong ito ay tumagos sa inyo, hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pagtanda ng may kalusugan at dignidad at isaalang-alang ang pagbabahagi ng videong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa pag-unawang ito.